Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Suzuki Smash 115. Bibigyan ko yung idea kung paano magpalit ng kanyang timing chain. Siyempre guys, before tayo magpalit ng timing chain, ay parinig ko muna sa inyo kung anong tunog ng kanyang makina. Meron siya. Ngayon, narinig nyo na kung anong tunog meron ang kanyang makina. Siyempre, para ma-confirm natin na rin natin kung timing chain ba ito o balbula lang, ay kailangan buksan mo natin ang malaking bilog na yan. Sa likod ng malaking bilog na yan, dyan natin makita ang sitwasyon ng kanyang timing chain. So, tanggalin mo natin ang dalawang bolt na yan guys, para makita natin ang hitsura ng kanyang timing chain. Pag nasubraan na pagluwag o malaki na ang kanyang paglawlaw o pagbitay, masisira po ang ating cylinder block. At kapag maputol ang ating timing chain dahil sobrang lawlaw, mawawala ang timing sa makina at maaaring mapuputol ang ating mga balbula, mitsa masisira pa ang ating cylinder block at ang ating piston. Tignan natin ang timing chain gamit ang maliit na flat screw. So yun ang laking pagbitay ulaw-ulaw ng kanyang timing chain. Confirm na confirm guys na ang tunog na yun kung saan nanggagaling, kung iba kundi ang kanyang timing chain. Kita nyo ba yan? Napaka-sobrang luwag na talaga ng kanyang timing chain. Pag once na pinatagal nyo ang ganitong problema guys, delikado ang inyong motor. Possible may mga pisang madamay sa ating cylinder head at pati na rin sa ating cylinder block. Kaya bigyan nyo agad ng pansin guys kapag once na umingay na ang inyong makina tulad ng timing chain. Para iwas tos gas malala. Para makapagsimula natin magpalit ng kanyang timing chain, unahin natin tanggalin ang kanyang stator cover, pagkatapos ang kanyang camshaft sprocket. So before natin mabuksan ang kanyang stator cover guys, is kailangan natin tanggalin lahat ng mga bolt na nakakapit sa kanyang crankcase. So lahat ng mga bolt na yan tanggalin natin. Pagkatapos matanggal natin ang bolt na yan, saka natin makikita ang kanyang magneto. Bihira lang masisira ang timing chain. Kadalasan ito ay umabot ng mga 8 to 10 years sa bibigay. Depende na rin kung paano gamitin ang ating motor, kung paano tayo magpalit ng oil. Apektado pa rin ang timing chain once matagal tayo magkapalit ng oil. Kasi siya pong naglubricate para hindi agad masira ang ating timing chain. Siguro sa motor rebosing is sa mga 7 years na rin umigit no, since ito ay nabili ng sikanan. So natanggal natin ang kanyang crankcase. Medyo pinahirapan pati ng konti. Kasi dahil sa nasabit ang butas na yan sa kanyang change pedal axle. So, nakita natin ang kanyang magneto. Luwagan mo natin ang kanyang nut. Gagamit na tayo ng puller. Ang puller na gagamitin natin ay XRM na 110. Kung natin tanggal ng magneto, ay bibigyan ko ng idea kung paano i-timing ang kanyang sprocket. So, yung dot na yan at arrow yan guys, dapat naka-align yan. So, minto say kapag naka-align yan, automatic, nakatap ng ating piston at naka-close ang ating balbula. Automatic din natin magneto ay nagkaroon ng alignment sa arrow na yan at sa letter T na yan kung saan ang ibig sabihin ng T ay top dead center. So kapag naka-align ang mga yan, ibig sabihin guys, nasa tamang timing lang ating magneto at saka camshaft sprocket. Saka natin siya babaklasin. So ginawa ko ang part na yan sa mga nagplanong mag-DIY at nagplanong magbaklas assemble ng kanyang motor na never pang nakatanggal sa kanilang timing chain. So, tanggalin mo natin ang dalawang alin na bolt na 4mm na yan na connect sa ating camshaft sprocket. Yung parang letter C na gumagalaw, yan po ay decompression release. So, matatanggal natin once natanggal natin ang dalawang alin na bolt ng ating camshaft sprocket. Okay. So, meron siyang stopper which is yan po ang dumidikit o naglalak ang ating decompression release sa stopper na yan. So, kapag natanggal natin yung stopper, pwede natin bunutin ang decompression release. Okay. Pagkatapos ang decompression release, pwede na natin tanggalin ang kanyang camshaft sprocket. So, kapag kayo ay hindi bihasa o first time pala nakatanggal o nakaplano mag-DIY, dapat nyo munang i-check ang timing talaga. Kasi baka pag nag-assemble kayo, hindi nyo makuha ang timing, ang resulta hindi andar talaga ang motor. Once na hindi tutugma yung magneto
Nakatap yung magneto at the same time nakatap yung kanyang camshaft o cam lube. So next, tanggalin natin ang kanyang magneto. Huwag natin tanggalin ang nut guys ng kanyang magneto. Nagsilbing protection yan. Para kung sakaling matigas tanggalin ang ating magneto, ay siya po ang dyan tatama ang ating stud bolt o bolt ng ating puller at hindi bubuka yung thread. So gamit man tayo ng puller. Yan ay XRM na 110. Magkapare lang po ang kanilang thread guys. So kapag na pihit na natin ang ating puller, saka natin pupukin gamit ating 6mm na back range. 17mm na back range pala. Nagtatanong kung magkano ang puller, yan po ay nasa mga 150 plus lang, no? At makakabil tayo yan sa Shopee. So, XRM na 110 po ang ating puller, ha? Tanda nyo lang, guys. Sa planong magtanggal ng inyong magneto. So, yan, lumabag na ating magneto. Pwede natin tanggalin ang ating puller. Tanggalin natin ang nut. Bunutin ang ating magneto. So, pwede natin sikutin ang kanyang timing chain. Siyempre, hindi po natin makalimutan ay shoutout ka pala sa ating mga sulit tagapanood sa ating YouTube channel at Facebook page. At siyempre sa ating silent viewers na walang sawang nanonood. God bless at ride safe. So, check natin kung medyo ba nagkaroon ng pag-kulubot or pag-wrinkles na ating timing chain. Wala naman, straight naman siya. Pupunta tayo sa bayan guys para makabili na tayo ng bagong timing chain. Para makumpara natin ang bago at saka naunang timing chain kung meron ba itong pagtaas o pagbitay. Minutes later. So yan guys, ito na yung timing chain na kakabit natin. Itatabi na natin ang ating naunang timing chain. Dito na magkaalaman kung meron talaga siyang kaunting bitay, no? Kasi kaunti lang yan, malaki na ang impact yan sa loob ng ating makina. So check natin. Sa left side yung nauna at sa right side yung bago. So medyo magalaw yung camera guys. Lapit natin ng kaunti. So yun, no? Mahaba talaga ang nauna, no? Kumpara sa ating bago. Mean to say, may problema talaga ang kanyang timing chain at kailangan siyang palitan. Maghanap kayo ng timing chain original ng Suzuki Smash, medyo pahirapan guys, no? So kung meron kayo mabibili niyan, mga replacement lang o class A na sa mga 300 pesos lang. Kumpara sa original, sa mga siguro 700 or 500, maliit lang ang distansya. Para natin nakabit ang kanyang timing chain, ay bibigyan ko ng idea kung paano magbilang ng mabilisan para makuha natin ang sukat o haba ng ating timing chain. So ngayon ang gawin nyo is itapat nyo lang ang ating timing chain. Sa ating timing chain is meron siyang ngipin. Bawat ngipin is meron siyang dalawang mata. So kapag itinapat natin siya guys at itinabi is magiging 4 ng kanyang mata. So ang pagbilang natin dito ay by 1. Kapag makuha na natin yung haba ng ating timing chain guys, saka natin siya ita-times by 4 since 4 na ang kanyang mata. Kung mayroon mong sobrang dalang mata, saka natin siya ipa-plus. Kaya simulan natin siyang bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ibig sabihin guys, ang haba o sukat nating timing chain, kung ito bibilangin natin by 1 is 23, tapos ita-times natin siya ng 4 since 4 ang kanyang mata, ang magiging resulta ay 92. So, ang haba o sukat nating timing chain ay 92 po, ng Suzuki Smash 150. So, tandaan nyo lang guys kung anong kanyang haba at sukat, para hindi kayo makalimot. Para hindi kayo mahirapan pagpasok natin timing chain para mabulot natin siya sa kanyang cylinder head, ay talian nyo siya ng wire guys. Tapos ipasok sa butas ng cylinder block, sundutin ang daliri para mahila natin ang ating timing chain. Ganun lang, mga sikretong malupit natin dyan, di ba? Amazing! Siyempre kayo bago sa channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kung sa tingin mo itong video ginawa ko ay malaking tulong sa pagsaayos o pagresolba sa problema ng iyong motorsiklo. Maraming salamat. Sa paglagay ng ating timing chain guys, no need na siyang i-timing, no? Kahit naka 180, naka 360 degrees ang ating crankshaft, pwede siya. As long as may kabit natin ng tama at malagay natin sa ngipin ng ating crankshaft sprocket. So walang timing yan, ang pagkakabit natin ng timing chain. Doon natin magta-timing sa ating magneto at saka sa ating crankshaft sprocket. Kasi doon tayo kukuha ng tamang timing mark. So, sa timing chain, wala ng timing yan guys. Kahit anong posisyon ng ating crankshaft,
pwede siyang ikabit. So yun, ikabit na natin ang ating timing chain sa kanyang crankshaft. Punasan mo natin ng basahan guys para malinis ang ating makina na. Since nalinis na natin yan gamit ang gasolina. So yun, nakabit na natin ang tama ang kanyang timing chain. Ang next ating gawin guys ay ikabit na natin ang kanyang starter sprocket. So ikabit na natin ang kanyang magneto. So may kunya yan ha, o guide. Pag na-shoot natin ng madali yan, ibig sabihin guys, nasa tamang paglagay ng ating magneto sa loob ng ating crankshaft. So may kunya yan o guide ha, dapat yung check yun. Kung nahulog yun, mamumblima kayo sa pag-timing yan. So next, ilagay na natin ang kanyang nut at higpitan na natin. So siyempre guys, kapag nakabit na natin ang magneto, dapat nakatap na ang ating magneto ha. So yung tinuro ko gina kung saan siya nakatap at yung arrow sa ating crankcase dapat nakakoincide yan. Diba? So yan po ang kanyang timing mark guys. Dapat nakakoincide ang dalawang yan. Kasi ang advantage yan kapag nakakoincide at nakuha natin yung timing, automatic yung piston natin is nakatap na at nakalabel na sa ating cylinder block. Wow! So next, ikabit na natin ang ating camshaft sprocket. Tanggalin mo natin ang kanyang tali. So, since sa timing na natin ng magneto at nakatap na siya, dito naman tayo magta-timing sa kanyang camshaft sprocket, guys. So, dapat naka-close ating cams para ba malalaman, dapat libre ang pag-ikot ng ating camshaft at gumagalaw siya, guys. So, kapag ganun, ang ating mga balbula ay naka-close at the same time, ang ating cam lobe ay naka-down din. So, hindi siya naka-partial open. Kasi kapag naka-partial open ang ating dalawang balbula tapos nakabit natin ang ating camshaft sprocket, hindi andar ang ating motor. Mahirapan kayong paandarin guys. So ikabit na natin ang kanyang sprocket at kailangan nakatap ang ating camshaft sprocket. At yung arrow o guide cylinder dapat naka-coincide ang dalawang yan. So nakabit natin ang camshaft sprocket guys. I-review na natin kung naka-coincide ba ang dalawang timing ng sprocket at saka yung magneto natin. Ikot-ikutin nyo lang ang camshaft sprocket sa loob ng ating timing chain guys para tumugma o tumama yung timing. So yung tinuro ko ha, yung dot na yan na kulay puti at sa arrow na yan dapat nagka-coincide yan na naka-label. Dito naman dapat yung timing mark at saka yung arrow nagka-coincide. Pag once nakuha nyo ang tamang timing dalawang yan, madaling paandarin natin ang motor at hindi kayo mahirapan. So kapag okay na, saka natin i-release ang ating tensioner tosser. Nagsilbing nagtutulak sa ating timing chain para hindi siya magkaroon ng ingay. So yun, check natin kung goods na ba at hindi ba lawlaw o nagkaroon ng pagbitay tulad ng kanina. So yun o, matigas na siya guys. Di katulad yan ng kaabi, sobrang luwag talaga. So kapag okay na ang ating timing chain, pwede natin ibalik ang kanyang decompression release. Since goods na ang kanyang clearance at hindi siya masyadong maluwag. Okay. So dito na guys, no, yung medyo may kahirapan na kaunti ang pagbalik ng decompression release. Kadalasan sa ibang shop is kinukondim yung decompression release, no, kasi medyo may lito talaga ang pagbalik. Pero tuturuan ko kayo kung paano ibalik ng madalian ng ating decompression release. Meron kasi yung maliit na spring nagsilbing nagko-control sa pag-bounce pabalik at pa-close ng ating parang letter C na yun. Parang ayan. So meron siyang spring na maliit, yung tinuro ko guys, dapat yan is pumapasok sa maliit na butas na yan. Para gumagalaw ang ating decompression release, dapat i-twist nyo siya. Dapat ipahigpit mo ng kaunti ang kanyang spring para bumabalik siya. Tulad ng nasa video guys. Yan. Kapag goods na siya, pwede natin ilagay ang ating decompression release at i-shoot sa butas ang guide na maliit na spring na yan. So paano malaman kapag naging okay na siya, dapat gumagalaw yung letter C na yan guys, no? At libre ang kanyang paggalaw. Hindi siya mahigpit at parang pilit. So, ulitin naman natin ng kaunti. I-twist mo natin paulit ang kanyang return spring na maliit na yan. Usually kasi, yung mga ganyan na is kinukondim mo yan ng ibang shop para hindi na mahirapan yung ibang mekaniko or sakaling na-disgrasya pagbalik or yung spring is napuputol dahil sa mali ang pagbalik at wala sa tamang posisyon. Pag goods na ang decompression release, pwede natin ibalik ang kanyang stopper na parang plate. So, dito na natin malaman guys, once nakabit na natin ang dalawang allen na bolt na 4mm na yan. Kapag nabalik na natin yan at ginagalaw natin yung letter C at goods naman na pagbalik,
Meaning to say, tama ang pagkabit ng spring at hindi naiipit. Yun, no? Tulad na sa video. Yan ang protandaan na goods ang magbalik ng decompression release. Wow! So, sa magtanong, pwede ba yung i-condemn? Yes, pwede na yung i-condemn, no? Pero mas maganda is ibalik siya kasi dagdag performance na rin yan at hatak arangkada na rin sa motor. Usually kasi, kinukondemn nila yung mekaniko. Pero sa akin, binabalik ko talaga siya kapag wala ko akong nakitang issue tungkol sa decompression release. At hindi nasira yung plastic at saka yung spring niya. So, yun, double check natin timing chain. Goods naman siya. Ikot-ikotin na natin, no, kung labang sayad, kung malambot ba pa ikotin. Siyempre, malambot yan guys kasi walang spark plug. Yan, tinanggal ko yung spark plug. Goods at maganda ang result na natin pagkabit ng timing chain. Pwede natin ibalik ang kanyang stator since nakabit na natin ang lahat. Naitama na rin natin ang kanyang timing. So, kapag nabalik natin ang kanyang stator cover o crankcase, ibalik na natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin guys. So, ito na lang kulang para makumpleto na natin ang motor. Takpan din natin ang kanyang cam sprocket para marinig na natin at makumpara na natin ang tunog ng hindi natin napalitan ng timing chain at pagkatapos natin siyang mapalitan ng timing chain. Siyempre, kung may katanungan ka kahit iniriti sa nako video, maaari ka mag-iwan ng comment sa baba. So, yun lang guys. So, yan, higpitan natin. Natin kailangan higpitan ng mga bolt na yan para mawasan natin magkaroon ng leaking sa ating crankcase. Lagyan natin ng counting liquid gasket kung hindi nasira ang o-ring. Kasi ito yung isa sa issue. Itong takip nito. Once natanggal yan or nabaklas na ng bisis, habang tumatagal, nagmo-moisture yan. Nagli-leak ng oil. So, double check na natin is lagyan na natin ng counting liquid gasket. Sakpitan natin ang dalawang bolt na yan guys. So, ito na yung pinakahuling bahagi ng ating trabaho para mapaandar natin ang kanyang motor. Okay. So, once nahigpitan natin yan, lipat tayo sa kabila at ikabit na natin ang spark plug. So, yan, goods na. Konting kembot lang at matatapos na ang ating paghigpit sa dalawang bolt. So, natakpan na natin ang cover na yan, kanyang timing chain. Nabalik na natin ang kanyang cover. Pati na rin ang kanyang stator cover. So, ibalik na natin ang kanyang spark plug. So, for sure talaga, hindi palpak ang trabaho. Pwede nyo i-compression check. Sa part na yun, medyo nakalimutan ko i-compression check guys, no? Pero at least, sure tayo sa trabaho. Nakita natin kanina na nakuha natin ang timing. So, nilagay natin ang kanyang spark plug. Higpitan natin. So, try natin pa kickstart kay bossing. So yun guys, ang tagal umandar, meron tayong nakalimutan ibalik. So ito pala, nakalimutan natin ibalik ang dalawang socket na yan. Yung male at saka female socket ng ating stator. Kaya ayaw siyang umandar kasi walang kuryente na lumalabas sa kanyang spark plug o sa kanyang tension wire. Dala na rin sa ating madali na paandarin natin. Kasi yung part na yan guys, o sa oras na yan ay umuulan na po. Kailangan madaliin natin para ay natin maabutan ng malakas na ulan. So si Bossing medyo nahirapan ikabit kasi hindi siya nalito siya kung paano ibalik yung mga sakit na yan. Bro, kalaw na nakabit naman ni Bossing guys. So siyempre before natin padarin ng kanyang motor, parinig ko man sa inyo ang tunog ng kanyang makina nang hindi pa natin siya napalitan ng time. Ito naman ang tunog ng kanyang makina pagkatapos nating mapalitan ng timing chain. Paano rin natin? Let's go! Oh my God! Wow! So yun na nga guys, balik original na brand new ang kanyang motor. Wala lang ingay na parang kalansing, kumalakampag sa loob ng kanyang makina. Walang ibang salarin kundi ang kanyang timing chain.
Kapag yung motor ay makarinig ng ganyang senaryo, punta agad kayo sa shop, huwag niyong walang bahala. Kasi kapag lulundag yan, gastos malala talaga. Malaki ang perwisyong may dulot kapag ang timing chain ay lumlundag. No? Maraming masisira sa loob ng ating makina. So, lipat tayo sa kabila. At syempre guys, kailangan natin paanda rin uli ang kanyang motor para sa pinalin ng ating trabaho. Balik brand new na ang kanyang motor. Sana may natutunan naman kayo sa araw na ito. Maraming salamat. At syempre, huwag natin kalimutan i-shout out ang owner na ito. Shout out sa iyo boss. At salamat sa tiwala sa pagpunta sa ating maliit na shop. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. Shout out sa ating napakasibag na mekaniko. Ayos.